So ayan mga ka-e-bike, welcome ulit sa vlog ko sa tutorial natin. So ito na mga ka-e-bike yung two-way alarm natin. Ito yung pinaka-explanation ng connection ng ginawa ko. So meron tayong switch dito sa ignition, pinaka-switch natin. Tapos gagamit tayo ng tatlong relay. Ayan, tatlong relay. Yung dalawang relay ang magko-control nung power papunta sa ignition. Ayan, ito makita nyo yung wire ng ignition. Ayan, two wires. Ayan. Tapos itong isa magko-control nung kukontrolin ng alarm para patayin niya yung power. So naglagay ako rito ng ilaw. Ito yung kunyari ito yung controller para ma-indicate na na naka-on yung e-bike. Kasi yung sa ignition natin, di ba, papunta sa controller yun eh. Yun yung ignition ng e-bike, yun yung trigger para mag-on yung controller natin. Okay? So, gamit yung two-way alarm natin, i-demo ko po sa inyo. Yung schematic nito, ipopost ko na lang. Bali, paliwanag lang ang gagawin ko ngayon. Demo lang muna kung paano ko ginamit o ginawa para magamit natin to sa e-bike. So katulad ng sinasabi ko, yung negative na lumalabas dito sa gray o kaya sa pink, pag nag-a-alarm yung e-bike, yun ang gagawin nating control para patayin yung sa ignition, para patayin yung power ng e-bike. Okay? So ganito, ilalagay ko lang sa tripod saglit . So bali, ito yung pinaka-power. Yan. So ito yung nakailaw na sa ignition. Yan. Pag switch mo, so pag in-on mo siya, power na, magagamit mo na yung e-bike mo, di ba? So ang pinaka-habol natin is punta muna tayo sa off, naka-off yung ignition for example. So ang natin is pwede tayong mag-locate pa rin. Tapos pwede tayong mag-arm, unarmed. So basic na yon. So pwede tayong mag-keyless. So may power, di ba? So pwede mo nang paandar yung bike mo. Tapos off. Yan ngayon yung ito yung sinasabi ko na trigger. Nilagyan ko lang siya ng ilaw para makita na activated yung trigger. Ngayon yung trigger na ito, naka-base kasi ito doon sa negative na isinusupply ng ng alarm. So pag nakailaw ito, hindi mo may mapapaandar yung e-bike kahit sa susi. Kahit sa remote. Hindi mo papaandar. So yan ang double safety. So ito ang gagawin ko rito mga ka-e-bike. Meron itong reset switch. Bali lalagyan ko lang siya ng reset. Wala dito kasi source ko lang naman. Pero sa e-bike papakita ko rin sa inyo. Bali ang reset switch niya is i-off mo lang yung connection. Bali normally lang siya, normally close na switch. Pag pinindot mo mag-open siya, tapos pag bitaw mo close na ulit. So pwede na ulit. Pwede ka na ulit ayan, keyless. Okay? So ngayon reset ko ulit. Doon naman tayo sa hindi pala sa keyless, 'di ba? Naka-keyless ka, pwede mo siyang i-immobilize. Ayan mobilize, 'di ba? Okay? So ngayon dito naman sa nakasusi. Siyempre katulad nga sabi ko sa iyo, ang magiging pinaka-purpose mo nito, naka-high end ka, hindi ito ang gagamitin mo, nakasusi ka pa rin.
para pag inagawan ka ng e-bike, ito nasa sayo pa rin ito. Hawak mo to kasi kala niya nakasusi ka lang, di niya naman alam na meron kang ano. So ang purpose nito is para may immobilize mo siya, nakalayo siya ng ano na hindi ka na mapapahamak. Siyempre kung may patalim mo, may baril, napalain mo muna siya. Pag nakalayo na siya, saka mo immobilize yung e-bike mo para safe ka. So ang mangyayari is, kunyari gamit mo susi, yan, naka-on. So ginagamit mo, biglang inagaw sa'yo yung ano, yung e-bike mo. Ang mangyayari, pag nakalayo lang na siya, i-arm mo. Diba? Pag oras na tumunog yung alarm, maano siya, ma-disable na yung ano mo, yung alarm mo. Ayan, ngayon kasi walang nadidetect yung ano, hindi siya nag-a-alarm, di ba? Syempre pag umaandar yan, magagalaw yung ano, mag-a-alarm siya. Oras na nag-alarm yon, kita nyo umilaw to, patay na to. Ito yung pinaka-power sa ano. Tapos habang nag-a-alarm siya, yan, nag-a-alarm din yung sa ano. Nag-a-alarm siya, hindi na niya mapapaandar yung ano. Hindi niya na mapapaandar yung bike ulit. Ganyan na lang yan, may iwanan niya na yung e-bike mo kasi ganyan na siya. So, iwanan niya na yung bike. Hindi niya na mapapaandar yan, kahit ano gawin niya, hindi niya na bukod doon, mag-iingay pa yung ano, e-bike. Napansin ko lang dito sa ano, sa two-way alarm na to, pag naka-on, katulad nito, pag naka-on, magre-rely ka dun sa detection nung ano, nung sa sensor nung ano, para wag nagagalaw, saka lang siya mag-a-alarm yan, oh. Syempre nakakabit naman to sa unit. So pag inandar niya yung unit, magkakaroon ng vibration. So automatic talagang mag-a-alarm yan. Walang question doon. Pero ang pinaka-purpose, kahit di siya mag-alarm, importante, madi-disable yung ano, madi-disable mo yung e-bike mo. May immobilize mo siya. Hindi mananakaw sa'yo. Okay? So, i-unarm mo lang, tapos, di kunyari, malis na, iniwan na lang, babawiin mo. So, i-reset mo na lang yung, ano mo, yung e-bike mo. Gamit ito para mag-on siya ulit ng susi, sa susi, para mag-on siya ulit. So yan ang purpose. Ngayon, itong reset switch na ito, syempre ilalagay mo ito dun sa, either sa loob ng compartment, sa ilalim ng upuan, para hindi basta-basta ma-access yung switch mo. Dun mo siya ilalagay, diba? So, yan ang papakita ko sa inyo susunod pag nakakabit na sa e-bike. Ikakabit ko naman siya sa e-bike gamit itong circuit na to. Tapos gagawin ko na lang ng diagram para kung gusto niyo gayahin, okay din. Okay? So, ayan, I hope naintindihan nyo mga ka-e-bike. Maaaring hindi nyo pa nakuha kung paano yun system gumagana sa tatlong relay. Pero yung concept nakuha nyo na kung paano ko siya ikakabit sa e-bike. Okay? So, yun lang mga ka-e-bike. Sa susunod, yung sa actual na sa e-bike na mismo natin ikakabit. Okay? So, yun lang. Pa-share na lang ulit. Pa-like, share, and subscribe. Okay? Salamat sa Diyos. God bless mga ka-e-bike.